yung mga hearing-hearing dahil dito. Oh, ano ang balita? May paghiling naman pala ang dating Pangulong Duterte. Kaya naman pala, udlot-udlot yung kanyang mga, yung kanyang mga hearing. Lalong tumatagal, boss. No? Tingin ko ang ICC hindi naman papayag na, ano tawag doon? Kumbaga, hakbangan na lang at hindi na gawin. Bakit to? Kasi, parang sabi, digong pinipigilan pagtestigo ng mga star witness, ex-ICC judge. Siguro, kapag ka narinig kasi yung mga sinasabi nila Lakas Kanyas, pag narinig yung mga sinasabi ng mga star witness, baka po, madiin na po si dating Pangulong Duterte doon. Di ba, Mama Labs at Chai Cher? Oh, yan po si Chai Cher. Yan po ang founder nitong Ceresa Force. Oh, nagpapadel ho yan. Pagsasali po kayo sa Ceresa Force, papadelan po kayo. May palo sa sa puwet. Oh, kailangan nakahubo daw ho, mga kababayan, pag pinalo sa puwet. Digong pinipigilang pagtestigo ng mga star witness, ex-ICC judge. I guess that what they are trying to prevent, because if the testimony of these key witnesses have a big impact, then it might be bad for the case. Oh. Sabi ko nga ho sa inyo, malabo po, nalaktawan naman po ng ICC yan. So ang mangyayari lang po dyan, kung iuudlot nyo ng iuudlot po yung hearing ni dating Pangulong Duterte, bali ang mangyayari lang po dyan, tatagal lang po. Hanggang sa maging available at hanggang sa maging pwede na po kayo na i-conduct yung hearing na yun. Oh, di ba? Hindi naman po kung napaka-importante yan. Kaya nga sinabi, star witness, oh. Kaya sinabi, yung kumbaga main witness, oh, mga kababayan. Oh. Ang hiling umano ni dating Pangulong Duterte na ihinto ang kanyang confirmation hearing sa ICC dahil sa umano'y problema sa kalusugan at tila paraan para maiwasan ang pagtestigo ng mga star witness laban sa kanya. Oh. Alam nyo mga sir, yung unang pagpapanggap yun. Ako naniniwala ako na pagpapanggap po yun yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Yung tipo bang mabagalang salita, my name is Rodrigo Duterte. Pagpapanggap po yun. Hindi naman ho siya ganun eh. Nung nandoon pa lang siya sa nung nandoon siya sa Hong Kong, nagsasalita sa entablado, hindi naman ho siya ganun. Ano sinasabi? Ay sipain ko yung ICC. Ganun pa eh. Humina na lang ho nung nandoon na sa loob ng ICC, yung iniharap na ho. Siguro iniisip nila, magkunwari ka na wala ka ng lakas, mahina ka na, hindi ka na pwede sa mga hearing na yan para pauwiin ka na. Ay akala ho nila, lulusot yung ganon. Pero ang nangyayari ho, ayan, mukhang wala, aantayin lang sila. Ready ka na? Pwede ka na sumalang ulit? Hindi pa. No, sige, hintayin natin. I-push po natin to. Baka po, yung 10 taon na sinasabi na mismo ni Harry Roque na investigasyon o na hearing ni dating Pangulong Duterte, baka umabot po yan ng 12 years. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, acting lang yun. Mukhang engot eh. Samantalang sa Pinas, ang tapang-tapang magsalita daw ho. Di ba? Totoo nga naman. Biruin nyo mga bossing. Ilang araw lang yung pagitan. Jordan G, nandiyan ka ba? Pakikulayan mo nga si Ginger Cat, Di ba, ilang araw lang ho ang pagitan mga kababayan. Nung Hong Kong nila. Tapos, nung nandoon na sa Netherlands. Aba, iba na ho agad ang itsura at iba na ho agad manalita. Di ba? So, kaya walang naniniwala. Kaya nga po pati yung ICC, sinabi nila, magpapadala kami ng 3 eksperto para diyan sa sinasabi nilang mahina na si dating Pangulong Duterte at hindi na maaari doon sa mga hearing na yan.
Oh, 'di ba? Hindi din ho naniniwala sa kanila. At idagdag mo na ho mga boss mo sir, yung hinihingi nilang, um, interim release, wala. Butata din ho. Bakit po mga kababayan? Biruin mo ikaw ba naman, hihingi ka ng interim release para ang sasabihin mo, eh, mahina na po ang dating pangulo, hindi na po ganito, ganyan. Siyempre 'pag binigyan ka ng interim release, ang sisiguraduhin muna ng ICC is, eto bang tao na 'to na pagbibigyan natin do'n sa kahilingan na interim release ay babalik pa sa kanyang mga hearing. Feeling niyo po babalik pa? Ma'am BMB Lucy Sia, oh, Lucy Sia ha, gandang pangalan ha. Tingin niyo babalik pa? Hindi. No, dahil kung ikaw makakarinig ka ng galing kay Inday Sara Duterte, i-jailbreak na natin si dating Pangulo, itakas ho yun ang ibig sabihin eh. So ngayon, nasa loob pa nga lang, plano na nila o ang gusto na nilang sabihin sa taong bayan, takas. Paano pa kaya pagka nakawala na, nasa ibang bansa na? Ay hindi, ano sasabihin nila? Hindi namin ino-honor yung ICC, kinidnap lang nila. Isa pa ho yun. Yung pajulit-julit o paulit-ulit nila na sinasabi na kinidnap daw ho si dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya po, talagang udlot at walang nangyayari doon sa mga hiling nila. Kasi wala silang paggalang eh. Hindi nila ginagalang at nakikita ng ICC na imposible na ibalik pa ang dating Pangulo diyan sa ICC pagka-umpisa na ng hearing, di ba? Ganun lang ho yun. O eto, pag-uudlot na naman ang trip nila. Bagay, sila din naman ho ang nahihirapan. Kung ako ho, mga bossing, garapon na yan uuwi. Sabi ni Fatima Ramirez, grabe ka naman. Sinasaktan mo naman yung mga DDS. Bagay, hindi kita masisisi. No? Fatima Ramirez. Kumbaga, real talk lang naman ang pinag-uusapan. Ang sinasabi mo dyan, 81 anyos na din ang dating Pangulo. Kung ang usapan kung tatagal ba hanggang 10 taon pa. Sa nakita natin, doon sa inarte niya, parang hindi na. Di ba, Benggay? Ngayon mga kababayan, kung ako, yung defense nitong si dating Pangulong Duterte, at sinasabi nila, lagi nilang sinasabi, ay nako, matindi ang depensa namin. Kayang-kaya, malapit, kayang-kaya kong palabasin si dating Pangulong Duterte. Yan, dyan sa Oblo. Ang gagawin ko ho, lahat ng hearing, sasabihin ko, aapurahin ko na. So, kung alam ko na kaya ko ipanalo, apurahin ko na. I-request ko doon sa ICC. ICC, baka naman po pwede, imbis na every 6 months yung mga hearing, baka naman pwede, gawin na lang po natin every month na lang po. O tapos kada hearing po, dala-dalawang oras po, baka pwede gawin natin 6 na oras naman po kasi yung kliyente naman po namin na si Duterte, doon po sa Congress, tumatagal naman po ng 6 na oras yan. No? Doon po sa Hong Kong, tumatagal din po ng pagkatagal-tagal ng oras niya sa entablado o sa mga mautog niya. Di ba? Pagsasama-samahin na, pagsamasamahin po natin yung 3 hearing para malaman na kung acquitted itong si dating Pangulong Duterte. Ganun mamabilisin mo yan. Lalo na kapag alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mong ipanalo at alam mo sa sarili mo na totoo yung mga ipapaliwanag mo sa kanila. Hindi paurong ho sila eto, postpone. No? Wag matuloy yung confirmation nung hearing sa International Criminal Court. Kapag na hindi natuloy ngayon, ano po gagawin? Lalaktawan po ba yun? Hindi. Susunod, yun pa din po yung magiging hearing at yun pa din po ang pag-uusapan. Humahaba lang. Imbis na 10 years lang, magiging 12 years. Ay, nako po. Baka yung sinasabi kanina ni Madam na uuwi ng nakagarapon, baka magkatotoo yan. Pinatatagal nyo. Diba? Sabi ni Imelda Ignacio, Boss MR, kaya dinidelay nila yan, ayaw nilang matuloy ang hearing at masabing guilty. Siguro gustuhin nila ma-deadball kesa masabihan ng guilty. Uy, may punto ka dyan At saka tingin ko, isa pa sa nakikita ko, baka ang iniisip nila,
yung ano ho, mga bossing, yung ano, yung magamit ang sitwasyon ng dating pangulo doon sa ano, sa eleksyon sa 2028. 'Di po ba? Baka yun ang tingin kong iniisip nila.